Ang bawat sakripisyo ay may kwento. Sa isang maliit na bayan dito sa Pilipinas, dalawang ina ang nangarap para sa kanilang mga anak. At para sa pangarap na iyon, sila'y nag-ibang bansa. Oh, napabilis mo ah. Kaya tayo? Kaya ba tayo? Magandang tanghali po sa inyo. Thank you po sa pumayag po kayo sa interview na to. Ang kwento ng unang ina ay nagsimula sa Taiwan. Isang simpleng babae, walang ibang nais kundi ang maitaguyod ang edukasyon ng kanyang nag-iisang anak. Ako si Russell Sanchez. Nagtrabaho ako as caregiver or caretaker sa Masakit. Ano po yung mga naging dahilan niyo po at nakugustuhan niyo na umalis po pa sa Pilipinas? Isa sa mga dahilan para sa mas malaking sahod. Tumungtong siya sa Taiwan. Walang kilala, walang katiyakan, ang tanging dala niya ay ang tapang at tiwala na balang araw, ang lahat ng hirap ay magbubunga. Sa unang napag sa Taiwan, syempre nang bago ako kasi nga iba yung language nila doon. Iba rin yung pagkain, so iba rin yung culture nila. Sa kabila ng mahabang oras ng trabaho, sa bawat lungkot ng pagiging malayo, ang tanging iniisip niya ay ang pag-asang ibibigay niya ang kinabukasang nararapat sa kanyang anak. Ang bawat padala, bawat liham, at bawat video call ay patunay ng kanyang hindi matitinag na pagmamahal. Paano po kayo po nag-adjust niyo sa Taiwan? Pagka mag-a-adjust ka kasi, pag OFW ka, lagi mo nang iisipin na yun, para yung sa pamilya. Hindi lahat ng nakapag-ibang bansa ay para lamang maglakbay, ngunit para sa mga pangarap ng kanilang daladala mula Pilipinas at sa bansang kanilang pupuntahan. Mga bagay na mahirap bigyan ng desisyon, ngunit kinakailangan para sa kinabukasan ng anak at ng pamilya. May life ko doon is okay naman siya kasi mababait naman yung mga naging amin ko doon. So, mabait yung alaga ko kasi nga caregiver ako. So, hindi naman masyadong nahihirapan. Ang medyo mahirap lang is yung nga, malungkot kasi nga wala pang mga kamag-anak. Ano po yung naging challenges niyo po bilang sa OFW po? Challenges is Para sa pangarap ng magandang edukasyon at kinabukasan ng kanyang anak, tiniis niya ang lungkot, ang nakapanibagong kultura at ang pagkawalay. Ang bawat sahod na natanggap niya ay para sa pag-aaral, sa kanilang bayarin, at sa maliit na ipon na nagiging simula ng kanilang pagbabago. At ngayon, narito siya hindi na OFW, kundi isang negosyante. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang bunga ng lahat ng kanyang pinaghirapan, isang negosyong tumutustos hindi lang sa kanilang pangangailangan, kundi nagbibigay rin ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Ano po yung binibigay niyo po advice sa mga becoming OFW po? ayun, maging matatag lang sila, tapos
isipin na lang nila. Hindi porque nasa abroad, is meron siyang maraming pera. So, dapat pag nasa abroad ka, mag-iwasinap sa sahod mo. Salamat po sa time and effort niyo po na inalaan niyo po sa interview na ito. Sana po makaroon po kayo ng more opportunities sa buhay niyo po and God bless po. Thank you. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa hirap at sakripisyo. Ito yung mga kwento ng tagumpay, ng pagtitiis para sa pamilya, at ng pagmamahal na walang kabantay. Ang bawat pangarap na nais niyang ibigay sa kanyang pamilya ay naging tulay sa kanyang desisyon upang maghanap buhay sa ibang lugar. Kahit anong hirap pa sa kanya na malayo sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabilang bahagi ng bayan, matatagpuan ang isa pang kwento ng lakas at pag-asa. Pag bumigay itong ano, hawak ko sa'yo ano. Bumigay yung kahoy. Hindi sabi, nagdamay-damay tayo. Walang iwan ng nap. Oo, yan labo. Hindi, nagpo-poko. Ayun, nandun sa may dulo. Oo. One, two, three, four. Ngingiti ako para picture. Baka sabihin like, ngingiti ako. Ang kanilang lugar ay hindi perpekto. Kapag bumabaha, ang tulay na kahoy ang tanging wala. daan. Ngunit sa bawat hakbang sa tulay na ito, makikita ang tibay at tiyaga ng isang ina. Isang OFW na ngayon ay bayani ng kanyang sariling pamilya. Naka-update na. Yes. Ayun po. Magandang hapon po. Thank you po. Pinangunakan niyo po yung interview namin patungkol po sa OFW. To start po, can you introduce yourself po at saan bansa po kayo nag-work? Ako si Matilde Bermas, 44 years old, working SK, UAE, United Arab Emirates, Dubai, and Saudi Arabia. Ilang years po kayo nag-work Sa, sa UAE? sa UAE, 6 years. Oo. Siya naman ay nagtrabaho sa isang bansang may banyagang wika at kultura. Ang bawat araw ay punong-puno ng hamon, ang pag-a-adjust sa trabaho, ang pakikibaka sa kalungkutan at ang pangungulila sa kanyang pamilya. Ngunit hindi siya sumuko, ang kanyang mga anak ang naging dahilan sa kanilang mga larawan at tawag. Nakahanap siya ng lakas, ang bawat perang ipinapadala, ang bawat araw na inilalaan sa ibang bayan, lahat ay para sa kanilang kinabukasan. Ano po yung naging dahilan bakit yung po nag-decision na mag-work po sa ibang bansa? Para mga anak ko yung tapos na tayo. Para makatulog. Ano po naging experience niyo? Sa akin naman wala naman ang bad experience sa ibang bansa. Wala naman. Bali, ano nga po naging work? Domestic PH. Kamusta naman po kayo naging Okay. Okay naman yung mga employer. Ano po naging, kumbaga nung umpisa niyo po, paano po kayo nag-start? Mahirap syempre kasi sa Dubai kasi hindi lahat marunong English. Kailangan mo hanapin yung kurs na salita ka rin. Ano po yung mga main challenge na napagawa niyo po kayo?
na broken family nung nagkaroon ng partner yun. Paano niyo po na-cope yun? Lagi po na sa mga sarili. Ewan ko kasi, active communication kami ng family ko. Dahil naman. Lagi niyo po kayo nag-uusap. Video call. Oo, video call. Kahit naman wala akong phone, ano po. Nung nakapagpasko rin naman po kayo na malayo sa pamilya. Oo. Mahirap. First time ko magpapasko ng Pinas. Mahirap. Sa halos 12 years. And nandun po kayo, mahirap po na malayo pa sa pamilya. Ewan ko, kasi sa akin hindi kasi open kami naman. Hindi kasi ako yung, sabi mo, domestic na sa bahay lang. Hindi, open kami. Kaya okay naman. Pero kakaiba pa rin po yung tradition niyo doon ng Pasko. Malaki. Ngayon po, what do you think the future of working abroad looks like for Philippines? Malaki. Kasi sa ibang bansa, oo, andun yung triple nakita kumpara dito. Pero much better dito naman kasi sa Ano po magiging advice niyo sa mga kapatid? sa mga nagbabalak umalis, lalo na sa mga first timer. Bago umalis, 1,000% na isipin kung kaya kasi lalo na sa Middle East. Kasi iba ang tradition dun, napakalaki na pagkakaiba ng sa Pilipinas at sa Middle East, especially Middle East. Mahigpit naman sa akin. Pwede niyo po ikwento sa amin yung naging experience niyo po doon. Ako kasi wala akong channel yung kwento ng bad experience sa ibang bansa kasi nga pumunta ako doon. Malakas kasi ang loob ko. Ando kasi, sa akin kasi, first time pag nag-abroad, professional agad yung libro. So kaya hindi ka masyado nila. Eh, dun sa ano po, dun sa alaga niyo naman po. Okay naman, kasi solo lang. Hindi naman po kayo mahirap. Hindi. Hindi naman kasi mag-regular. May times din naman po na Siguro, pag ano, pero hindi ko naranasan yung sabi ng homesick na sinasabi nila na hahanapin ako nila. Kasi ako active ako sa mga at family friend. Eh, paano po, kung baga, di ba, minsan po meron namang problem na nakakaharap dito po sa Pilipinas. Paano niyo po na ano yun na malayo po kayo sa pamilya? Sa mga anak kasi, pag alam nila kasi alam nila ikaw homesick, hindi mo nila po kwento. Or hindi nila sinasabi yung problema. Ano na lang, konti-konti, hindi yung magaya na ibang family na, kasi ganito, ganyan, hindi sila ganyan. Kailangan nila step by step. Hindi nila ako binibigyan na lang. Ngayon, kung nakauwi na po kayo, ano pong bali magiging work niyo ng Business. Ngayong siya'y nakauwi na rin, hindi lamang siya bumalik bilang isang nanay, kundi bilang isang negosyante na rin. Ang simpleng paninda ay naging simbolo ng tagumpay, isang tagumpay na nagmumula sa pagmamahal at pagsusumikap. Ang kanilang mga kwento ay kwento ng bawat OFW. Ang pag-alis, ang sakripisyo, at ang pagbabalik. Ang mga gabi ng pagluha, ang mga araw ng pagod, at mga taon ng pagtitiis. Lahat ito ay bahagi ng kanilang tagumpay. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang sila nagdala ng kwento ng sakripisyo. Nagdala rin sila ng inspirasyon na ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang lampasan ang anumang balakid. Ito ang kwento nila. Ito ang kwento ng isang pamilyang Pilipino.